Today, the fourth Sunday of Easter, we are celebrating the Good Shepherd Sunday. And so in this celebration of the Holy Mass, let us pray for our Holy Father, for all the bishops, and for us priests, that we may always be imbued with the spirit of the Good Shepherd. And we also join the whole church in praying for more vocations to the priesthood and to religious life. Ipagdasal at idalangin natin sa Diyos na nawa magpadala siya ng maraming kabataan na tutugon sa buhay pagpapari, buhay relihiyoso at relihiyosa. This Sunday is called Good Shepherd Sunday precisely because we heard in our gospel Jesus making himself known as the Good Shepherd. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang ang mabuting pastor. At pag binasa natin, pinag-aralan po natin mga kapatid, ang banal na kasulatan, makikita natin na hindi bago ang sinasabi ni Jesus. Sapagkat simula pa sa lumang tipan, in the Old Testament, yung image ng shepherd ay ginagamit na sa Panginoon. Paglalarawan sa katauhan ng Diyos bilang isang pastol. Marahil ginawa ito at ginamit ito sapagkat malapit ito sa buhay ng mga Israelita. Kasi isa sa mga hanap buhay nila ay ang pagpapastol ng tupa. Kaya madalas ginagamit ang image ng shepherd para ipakilala ang katauhan ng Diyos. Pero pag nagbasa kayo ng Biblia, hindi lahat ng pastol mabuti. Hindi lahat ng shepherd good. Meron din mga pastol na hindi mabuti at walang pagmamalasakit sa mga tupang ipinagkatiwala sa kanila. At anong tawag ng Ebanghelyo sa mga pastol na ganoon? Sila ang mga pastol na bayaran. Ginagawa lang nila ang trabaho nila sapagkat binabayaran sila. Nag-aalaga sila ng tupa kasi binabayaran sila. Kaya yung mga bayaran na pastol, walang pakialam yan sa tupa. Kung madapa yung tupa, kung masugatan yung tupa, kung maligaw ng landas yung tupa, kung mahulog sa bangin yung tupa, wala siyang pakialam. Wala siyang pagmamalasakit sapagkat ginagawa lang niya yun dahil siya'y binabayaran. Yun ang pinagkaiba ng mabuting pastol. Ang mabuting pastol, nagmamalasakit sa tupa, hindi dahil binabayaran siya, kundi dahil totoo yung kanyang pagiging mabuti sa mga tupang ipinagkatiwala sa kanya. At paano nilarawan ni Jesus ang isang mabuting pastol? Sabi niya sa Ebanghelyo, ang isang mabuting pastol, kilala niya yung kanyang mga tupa. Kilala niya yung mga ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. At dahil kilala niya sila, alam niya kung ano yung pangangailangan nila. Kaya anong sabi ni Jesus? Ang isang mabuting pastol, dinadala yung kanyang mga tupa sa tamang landas. Hindi niya hinahayaang sila'y mapasama, sila'y mapahamak. Bagkus dinadala niya sila sa mainam na pastulan. Ang isang mabuting pastol, may pagmamahal, may pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. At ano nga bang imahe ng mabuting pastol sa buhay natin? Hindi na natin kailangang lumayo. Tignan natin yung ating mga nanay. Isa sila sa mga imahe ng mabuting pastol sa buhay natin. Pwede bang pakibati ng Happy Mother's Day ang mga nanay na katabi ninyo? Happy Mother's Day po. Palakpakan natin ang mga nanay na naririto. Sila ang imahe ng mabuting pastol sa buhay natin. Kahit magkanda-kuba-kuba ang nanay, maglalabayan, mamamlansya yan, magluluto yan, mag-aasikaso yan, maglilinis ng bahay yan. Hindi dahil binabayaran natin sila, dahil hindi naman natin sinusweldohan ang nanay, kundi ginagawa nila ang lahat ng bagay na ito
hindi dahil responsibilidad nila, kundi dahil nanay sila. Simula nang ipinanganak tayo ng nanay natin, naging tagapagbigay buhay na sila sa atin. At araw-araw, binubuhay tayo ng ating mga nanay. Sa sakripisyo, sa pawis, sa payo, sa presensya na ibinibigay nila sa atin araw-araw, na hindi naghihintay ng kahit anong kapalit, binubuhay tayo ng mga nanay natin. Magandang tanungin natin, kailan ka huling nagpasalamat sa nanay mo? Na-appreciate mo ba lahat ng efforts ng nanay mo, mabuhay ka lang? Hindi ginagawa ng mga nanay ito dahil tungkulin at responsibilidad nila. Nagluluto, naglalaba, naglilinis, nag-aasikaso ang nanay, hindi dahil tungkulin, kundi dahil mahal nila tayong mga anak nila. Kailan ka huling nagpasalamat sa pagmamahal ng iyong nanay? Kailan mo huling nasabi yung iyong pagmamahal? Kailan mo huling naipakita at naiparamdam ang iyong pagmamahal sa iyong nanay? Ang nanay ay imahe ng mabuting pastol. Sila rin nagkukulang, sila rin may mga pagkakamali sa buhay. Wala ring nanay na perpekto, pero makasisigurado tayo araw-araw, ginagawa nila ang lahat, mabuhay lang tayo. Sana kahit hindi Mother's Day, maipakita natin yung pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating mabubuting nanay. Sana matularan natin sila at tayo rin maging mabuting pastol sa mga taong ipinagkakatiwala sa atin. Gayun din mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi lang mabuting pastol ang panawagan ng Diyos. Sa Ebanghelyo sabi ni Jesus, ang bawat isa sa atin ay kabilang sa iisang kawan ng Diyos. At tinatawagan niya tayo na maging mabubuting tupa. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging mabuting tupa. Pakilinaw ha, tupa. Baka kung anong masabi ninyo. No? Father, anong ibig sabihin na maging mabuting tupa? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang mabuting tupa, laging nakikinig sa tinig ng mabuting pastol. Alam niyo mga kapatid, kapag pinag-aralan ninyo ang tupa, malalaman ninyo na ang mga tupa pala ay half-blind. No? Malabo ang mata nila. No? Kaya yung mga tupa mahina, madalas nadadapa, naliligaw ng landas, nahuhulog sa bangin. No? Pero kahit malabo ang mata nila, alam ng mga tupa yung boses ng kanilang pastol. At kapag ang tupa ay marunong makinig sa boses ng pastol, hindi siya mapapahamak. Kaya sinasabi ni Jesus na ang mabuting tupa laging nakikinig sa tinig ng pastol sapagkat alam natin kapag nakikinig tayo kay Jesus, hindi tayo hindi tayo mapapahamak. Kung marunong lamang tayong makinig sa Panginoon, hindi tayo mapapasama, kundi lagi tayong mananatili sa tamang landas. Kaya ang hamon ng Panginoon, maging mabuting tupa na laging nakikinig sa Panginoon. Magandang tanungin mga kapatid, sino bang pinakikinggan ko sa buhay ko? Napakahalagang tanong iyan sapagkat sabi nila, kung sino ang pinakikinggan mo, siyang pinaniniwalaan mo. Diba? Hindi ka makikinig sa isang taong hindi mo pinaniniwalaan. At kung sinong pinaniniwalaan ninyo, ay siyang sinusundan ninyo. Ang Panginoon pa ba ang pinakikinggan mo sa buhay mo ngayon? Ang tinig pa ba ng kabutihan, ng tamang pamumuhay, ng kalooban ng Diyos? Ang pinakikinggan, pinaniniwalaan, at sinusundan natin. Sana ang tinig ni Jesus
ang laging pinakikinggan ng puso natin. Bukas ay mahalagang araw, no? Araw ng, ba't ayaw niyong sabihin? Araw ng eleksyon. No? At bilang pari, bilang inyong pastol, tungkulin at responsibilidad namin, nagabayan kayong mga tupa sa tamang landas ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sana bukas, pagboboto kayo, ang iboto ninyo ay yung mabuting pastol. Mamayang gabi, pag isusulat niyo yung mga kandidato ninyo, tanungin niyo muna yung sarili ninyo. Ito bang kandidatong ito pag nanalo, magiging mabuting pastol? Katulad kaya siya ni Jesus na may malasakit sa ibang tao? Ito bang kandidato na iboboto ko, alam kung ano yung nangyayari sa buhay ng ordinaryong manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga taong walang boses sa lipunan? Yung ihahalal ko ba bukas? Yung mga kandidato ko ba na iboboto, maipagmamalaki ko sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao? Pag nahihiya ka sa kandidatong iboboto mo, baka hindi tama ang iboboto mo. Masyado nang marami ang kandidato na walang ginagawang tama para sa atin. Nagrereklamo tayong mahirap ang buhay, pero sino bang may kasalanan? Sana bukas, pagboboto kayo, huwag niyo lang isipin yung sarili niyo. Isipin niyo rin yung pamilya ninyo. Isipin niyo yung mga anak ninyo. Isipin niyo yung magiging mga apo ninyo. Kung yung kandidatong ihahalal ninyo, makakatulong para maiangat ang buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagboto ay hindi lang tungkol sa iyo. Sa pagboto, pwedeng makasira ng buhay o makapagbigay sa atin ng isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Sana ang iboboto natin ay yung mabuting pastol. Mga kapatid, hilingin natin sa pagdiriwang na ito na ang bawat isa sa atin maging mabuting pastol, maging mabuting tupa, maging mabuting tao. Amen.